Magandang araw sa inyong lahat. Welcome for today's virtual lesson on Teaching Like a Champion Technique. I'm Shirley Kisil, one of your instructors for this session. I hope you're all ready to dive into some exciting learning. For today's lesson, we're going to focus for only one teaching technique, which is the Do It Again teaching technique. We're going to tackle its characteristics and how to apply it effectively. Ayan, so bago tayo magpatuloy, narito ang mga layunin na dapat nating matamo sa talakayan ito. Una, to explain the purpose of the Do It Again technique. Pangalawa, to emphasize the value of Do It Again for refining skills and achieving high standards. Pangatlo, to evaluate the students' comprehension of the Do It Again technique by asking questions that gauge their understanding of its purpose. Yan. So, in order to teach like a champion, one technique is the Do It Again teaching technique. But what is Do It Again teaching technique? Yan. So, Do It Again teaching technique is giving students more practice when they're not up to speed. Not just doing something again, but doing it better. Striving to do their best. Ayan. So, kapag may mga estudyanteng hindi nakamit ang mga pamantayan sa kanilang mga gawain o pagsusulit, dapat silang bigyan ng mga karagdagang gawain na nakatuon sa mga aspeto kung saan sila nahihirapan. Pero tandaan na ang layunin ng mga karagdagang gawain ay hindi lamang para ulitin ang kanilang mga pagsubok o pagsusulit, kundi upang tulungan silang mapabuti at maunawaan ang mga konsepto ng mas mabuti. Yan. So, bilang isang halimbawa, kung ang kung napansin mo ng yung isang estudyante ay hindi maayos ang pagsulat ng sanaysay, maari mo siyang bigyan ng isang balangkas o gabay upang muling usulat ang kanyang ginawa. Pero laging tandaan na mahalaga na ang mga gawain ay nakasalalay sa kanilang mga pangangailangan upang maging epektibo ang proseso ng pagkatuto. Yan. Ngayon naman, dako tayo sa characteristics ng Do It Again teaching technique. Una dito ay ang practice makes perfect. Ibig sabihin, ang pag-ulit ng isang gawin ay tumutulong sa mga estudyante na mapahusay pa ang kanilang kakayahan hanggang sa maabot nila ang pamantayang iyong itinakda or itinakda ng isang guro. Ang paulit-ulit na pagsasanay ay nagiging daan sa kanila upang maging mas mapahusay, upang lalo pa silang mas mapahusay. Second ay ang reset and refocus. Kung hindi nagawa ng mga estudyante ng tama ang isang gawain, mahalagang ipahinto muna ito. Ipag-reset at ulitin upang manatili silang nakatuon sa gawain. Ang layunin nito ay upang matulungan ang mga estudyante na makapagbigay ng mas maayos na gawain. Yan. Sunod dito ay ang do it better, not just faster. Yan, so higit na mas binibigyang pansin ang pagpapabuti ng kalidad ng gawain o gawain ng isang estudyante kaysa bilis ng kanilang paggawa. Dito, tinuturuan natin ang mga estudyante na mas pahalagahan ang kanilang gawain kaysa sa pagmamadali. Yan. Next is build habits of excellence. So, sa tulong ng pag-uulit ng mga tamang gawain, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na makabuo ng isang mabuting o mabubuting gawi. So, ang ganitong uri ng pagsasanay ay nakakatulong upang maging bahagi ng kanilang sistema ang pagkakaroon ng magandang asal at kakayahan. Yan. And last dito ay yung correct mistake through action. Yan. So, sa halip na pag-usapan lang ang mga pagkakamali, agad na ipinapagawa sa mga estudyante ang tamang paraan sa pamamagitan ng pag-uulit ng tamang proseso. Yan. So, ang action ang siyang magiging susi sa pagtutuwid ng kanilang mga pagkakamali at pagpapabuti ng kanilang mga gawain. Yan.
Ayan, so bilang kabuuan, ang do it again teaching technique ay ang pagbibigay ng karagdagang gawain o pag-uulit ng mga estudyante kapag hindi nila naabot ang isang pamantayan. At ang gawain ito ay makakatulong sa kanilang pag-unlad at matututunan nila ang mga kinakailangang kasanayan. Ayan. So, bago natin ito tapusin, let's test your understanding kung talagang nakinig kayo or kung talagang naunawan ninyo. Mayroon tayong maikling evaluation dito. Magpapakita ako dito ng mga katanungan at bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang pag-isipan kung ano ang tamang sagot. Tapos, pagkatapos ng 10 segundo, ipapakita ko ang mga kasagutan. Yan. Question number 1. What is do it again teaching technique? Okay, time's up. The answer is giving students more practice. Question number 2. How does the do it again technique help students improve? Time's up. The answer in number 2 is by repeating a task or concept. Question number 3. What should a student do if they don't get it right the first time when using the do it again technique? Time's up. The answer in number 3 is reset and refocus. Question number 4. What characteristics of the do it again technique that help students focus on improving the quality of their work instead of just speed? And time's up. The answer in number 4 is do it better, not just faster. And lastly, question number 5. What characteristics of the do it again technique show how repetition helps a student build good habits? Time's up. Answer number 5 is build habits of excellence. Okay, so I hope all of you get the correct answer. And so, to conclude our topic for today, the do it again technique helps students improve through practice and repetition. Key features include allowing mistakes to be corrected, emphasizing quality over speed, and building good habits. And so, thank you so much for listening. I hope you understand our lesson for today. Yeah.